Ito nga, ang haba ng sinulat. Sinulat ko yung manuscript ko para mas maalala ko. And excited na ako na i-share sa inyo yung mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Last kong naging speaker sa youth fellowship dito. Tapos ito na yung pangalawa, pero sa service naman, Sunday. And bago tayo mag-start, syempre, i-acknowledge muna natin yung presence ng ating Panginoon. Tayo po yung magsiyoko, and let's pray. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin, Lord, at upang makarinig ng iyong salita, ng mensahe. At nawa po, Panginoon, ang mga maririnig namin, Lord, ay manahan sa aming mga puso't isipan. At nawa, Lord, ay mai-apply po namin ito bilang Kristiyano. Itinataas po namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Tinataas po namin ang papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, this Sunday, ito yung last Sunday ngayong month. At ngayon din yung last Sunday na ito-topic natin yung about friendship. Diba sa mga naunang Sunday na tinopic natin yung friendship. Sino yung mga nandito? Sino yung present? Mula una hanggang ngayon. Pwede ba magtaas ng kamay? Siyempre ako kasi lagi ako nandito. Sino pa? Yan. Parang yung iba nahihiya magtaas ng kamay. Pero nakikita ko naman kung sino eh. Kabisado ako sino yung pupunta dito. And ngayon, tatalakayin natin yung blessing, friendship that reflects Christ. The highest model of friendship is found in Christ. Ang verse natin ay matatagpuan sa John 15, verse 12 to 15. At maaari po ba nating basahin lahat? 1, 2, 3. Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sa mga naunang topic na tutunan natin, kung gaano kahalaga ang friendship, kung ano at ano ang katangian ng isang kaibigan. At napakahalaga, kaya nga tinanong ko kayo kung nasimulan nyo ba yung topic na friendship sa pinakauno, di ba? And tinapik natin doon, tinakal natin yung kahalagahan ng friendship. At kung sino ba talaga yung pinaka-modelo ng isang friendship. At ngayon, tatalakayin natin ngayon kung sino at ano ang batayan ng tunay na kaibigan. Pag sinabing batayan, ano bang ibig sabihin nun sa ibang salita pa? Age? Panuntunan, napakalalim. Sukat? Batayan? Model. Yan, di ba? So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Point number 1. Yan, sacrificial love. Jesus defines love as a sacrifice. Sabi sa command ng Panginoon, Jesus, love each other as I have loved you. So, di ba sinabi sa verse na, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Sabi naman sa ibang version, to die for a friend. Tapos, nung napaisip ako, kailangan ko ba mamatay para sa kaibigan ko? Kailangan ko rin ba gayahin yung illustration ng Panginoon kung paano niya tayo minahal? Ayun yung tanong na, paano ba pinakita o pinaramdam ni Jesus
yung pagmamahal niya sa atin. Jesus demonstrated His love for us by dying on the cross. Sabi yan sa Romans 5 verse 8. Kailangan din ba natin gayahin yung demonstration ni Jesus? Siyempre, may magsasabi dyan na, ay, hindi ko pa kayang mamatay para sa kaibigan ko. Pero, Jesus' words have both a unique fulfillment and a practical application. Diba? Sabi dyan, ultimate sacrifice. Willing to die for a friend, which is yung ginawa ni Jesus, na namatay siya para sa atin, sinacrifice niya yung buhay niya para sa kaligtasan natin. Jesus alone perfectly fulfilled this by giving His life on the cross to save humanity. Alam ko nandyan yan sa ano na yan. Pwede bang next slide? Yan. His sacrifice is once for all and cannot be repeated. Yan. So kung natatakot kayo, wala, kailangan ko bang mamatay para lang masunod yung command ng Panginoon? Hindi. Kasi si Jesus mismo ang gumawa na nun para sa atin. Sinacrifice niya na yung life niya para sa atin. Sa kaibigan mo, sa mga taong nakikita mo, sinacrifice niya yung life niya. And hindi na natin kailangan pang ulitin yun. Sa mga napapanood natin na pag tuwing Holy Week, di ba? May mga sinasaktan nila yung sarili nila kasi para mabawasan yung kasalanan nila. Parang yun yung sacrifice nila para para mapagbayaran yung mga kasalanan nila. Pero hindi. Si Jesus lang yung tanging makakagawa nun at tapos na nangyari na and na-sacrifice niya na, hindi na natin kailangan pang ulitin pa. Pero may isa pang example ang Panginoon sa atin, which is yung practical sacrifice. Pwede pang pakibalik? Yan. Living sacrificially for others. As His followers, we imitate His love by sacrificing our time, comfort, resources, and even our rights for the good of others. Hindi naman, pag sinabing practical sacrifice is yung ginagawa mo para sa kaibigan mo na nagsasacrifice ka para sa ikabubuti nila. Na halimbawa, yung makatulong ka sa kaibigan mo sa kung anong kaya mo. Halimbawa, magpapautang ka. Pwede din, di ba? Kunwari, yung kaibigan mo, kailangan niya ng pera kasi nagugutom na siya. So, wala kang pagkain, pero may pera ka. So, ano yung maitutulong mo? Financially, matutulungan mo yung kaibigan mo. Kaya, huwag yan silang singilin pag nautang. Joke lang. And, yung time, una-una yung time doon, na wala ka man nung hinihingi niya, pero maramdaman niya man lang yung presensya mo. Sapat na yon, sacrifice na yon na maituturing. Dahil bilang tao, di ba, hindi naman lagi tayong libre. Pero maglaan ka ng kahit ilang oras o minuto sa kaibigan mo, mahalaga na yon at maparamdam mo sa kanya na nandyan ka sa kabila ng mga problema dinaranas niya. And pinakita rin ng Panginoon yon na ano man ang mga pinagdadaanan natin, lagi siyang nandyan. Lagi siyang present. And siya yung example, siya yung model na binabatayan natin ng isang totoong kaibigan. Yan, next slide po. May nakalimutan ba akong slide? Wala. Yan, next. Next slide. Point number 2, faithful obedience. Yan. Sabi sa, diba? Obedience is the evidence of genuine friendship. When Jesus said, "You are my friends if you do what I command you,"
He was not teaching that we earn His friendship through good works. Rather, He was showing that obedience is the natural response of those who truly love Him. Bilang Kristiyano, dahil nga alam na natin yung heart ng Panginoon, alam niya na yung purposes, alam na natin yung purposes ng Panginoon, yung plan niya, and alam natin sa sarili natin na mahal natin ang Panginoon. Mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Alam natin sa sarili natin na mahal natin ang Panginoon. Ang response natin ay to obey. Hindi tayo mahihirapang mag-obey kung we truly love God. And naalala ko yung sinabi ni Pastor Andrew. Nakaka-quote dyan. Di ba? Parang research lang. Domingo 2026. So, sinong Domingo yan? Hindi, kasi ganyan sa research, di ba? Yung apelyedo. Yan. Naalala ko yung sinabi niya nung nag-youth fellowship kami, joint youth fellowship sa Shepherd. Ang topic namin dun ay relationship. At sabi ko sa isip ko, ay, pwede siya i-connect. Kasi, sabi dyan, no, mararanasan mo ang totoong relasyon kung mararanasan mo ang totoong pag-ibig kay Kristo. At doon mo rin ito matututunang ibahagi sa iba. Sabi dyan, pakibalik po. Obedience flows from love. Sa madaling salita, hindi natin mararanasan ang tunay na relasyon kung hindi natin alam ang pag-ibig ni Kristo. At hindi natin magagawang mahalin ang kapwa natin kung hindi natin alam ang batayan ng tunay na pagmamahal. Di ba kapag ang isang bagay, pagka first time mo siyang gagawin, kailangan meron kang di ba, example na batayan na na gagayahan mo kung paano ko to gagawin ng isang bagay. Kunwari, sa keyboard, pag gusto mo mag-aral ng keyboard, manonood ka sa YouTube para matuto ka. Ganon din kapag kunwari, tinuturuan ka ng, ano ba tawag kapag nagtuturo? Coach? Ayun. Gagayahin mo kung paano yung ginagawa ng coach mo. And, sa pagmamahal, ay malalaman natin kung paano ang tunay na pagmamahal kapag alam natin kung saan nanggaling yung pagmamahal. At ang modelo nun, ang example nun ay si Jesus at yung ginawa niya sa cross. And malalaman natin yung tunay na relasyon, yung relationship, kapag may genuine relationship tayo sa Panginoon. Ganon din sa obedience. Madali tayong makakapag-obey kung may genuine or totoong relasyon tayo sa Panginoon. Diba? Meron ba tayong totoong relasyon sa Panginoon? Amen. Sigaw nyo nga, I am a friend of God. I am a friend of God. Yan, kinanta, diba? Sabi ko, sabihin. Kaya nga, diba, lagi nyo naririnig yung kantang yon. Kasi, dinedeclare natin na kaibigan tayo ng Panginoon. Hindi lang basta sinasabi natin, kundi nasa puso natin na kaibigan tayo ng Panginoon. Yan. We can be an example to others by obeying Jesus. Kapag nakikita ng mga tao or kaibigan mo outside na may friendship ka sa Panginoon, magre-reflect yon sa pakikipagkaibigan mo rin sa ibang tao. Kasi, alam mo kung paano yung tunay na relasyon, alam mo kung paano yung batayan, kung paano ang totoong love na ibabahagi mo sa ibang tao. At dun matatagpuan yung tunay na friendship. Next is, ano ba yun? Yan. Point number 3. A relationship beyond
servanthood. So, ano ba sabi sa verse 15? I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Ano ba yung pinagkaiba ng servant at ng friend? Ano ba ang pinagkaiba ng servant at ng friend? Ang servant follows orders without knowing the master's plan. Acts out of obligations. Example natin dyan yung isang employee. Sino pa mga employee dito? Taas ang kamay. Sigaw na lang kayo amen. Parang nahiya kayo. Di ba nahiya pa din mag-amen? Nahiya na magtaas na kamay, nahiya pa mag-amen. Parang parang hindi kayo proud na may trabaho ako. Kayo ako nga wala eh. Hindi. Ang employee, ginagawa niya yung trabaho niya dahil obligasyon niyang gawin yung trabaho niya. Dahil, sinusunod niya yung utos ng boss niya, dahil nga binigay sa kanya yung ganong trabaho at makaka-benefit din sa kanya yun. Di ba sinisweldohan pag employee? And, ayaw ni Jesus na isipin natin na sinusunod lang natin siya dahil sa isang obligasyon. Ayaw niya na isipin natin yun. Gusto niya na sabihin o iparamdam sa atin na kaibigan niya tayo at pinagkakatiwalaan niya tayo sa mga plano niya. Di ba sa isang pagkakaibigan, ano ba yung mga qualities ng Di ba kasama dun is yung trust, yung honesty, di ba? Kapag hindi kayo honest sa isa't isa, parang hindi nyo kilala yung isa't isa. Baka mamaya hindi mo pa alam yung pangalan ng kaibigan mo, hindi mo pa alam kung ano yung tunay niyang personality. Kailangan, kapag kaibigan mo yung tao, open ka na ipakita kung ano ka, kung ano yung sarili mo. And, may experience ako na nung high school, talagang, syempre, hindi ko pa ganun kakilala ang Panginoon. And hindi ko pa alam tong relationship or friendship. And, bilang mga kabataan, di ba, marami tayong mga nasasamahang mga friends sa labas. Akala ko nga dati maraming ibig sabihin ng friendship eh. Ang friendship yung, dito yung may friendship na may mga, maiingay. Tapos yung isa, mga tahimik. Mga puro gulo lang yung gagawin. Pero masaya. Pero meron namang, mga low-key lang. Basta magkaibigan kayo, nandyan para sa'yo. May mga ganong kaibigan na masasamahan ka pati sa mga, mga kasalanan. Di ba? Lalo pag mga bata pa, kasi nandun ka pa lang sa maturity. Nag-e-explore ka pa sa mundo. Eh, hindi naman ako magmamalinis. Ganon din naman nung high school. Talagang, yung parang naghahanap ka ng pansin na sa ibang tao. At, nandun pa yung babaguhin mo yung sarili mo para lang i-accept ka ng mga taong yun. Para i-accept ka sa friendship na yun. Pero hindi ganun yun eh. Hindi ganun yung pinaparating ni Jesus. Gusto niya na maging honest tayo sa isa't isa. Kaya nga, di ba, may prayer, di ba? Sa prayer, may express natin yung sarili natin. Pwede tayong magpakatotoo. Pwede nating sabihin yung mga mali natin na hindi tayo dinajudge ng Panginoon. And Jesus is honest to His disciples. Sinabi niya ang plan and purpose niya kung bakit siya nandito sa lupa. Kaya madali silang nagtiwala sa Panginoon. Diba? Nandun yung faith nila kay Jesus. Kasi kung nung bumaba si Jesus dito, hindi niya sinabi kung ano ba yung purpose niya, basta na lang niya inutusan yung mga
yung mga disciple, parang dating servant lang talaga. Di ba? Kasi ganun nga ang servant, hindi mo alam kung ano bang purpose ng master mo. Pero, naging open si Jesus. Unang-una pa lang, tinuring niya ng kaibigan yung mga disciples. Maging tayo, tinuring niya tayong kaibigan. Dahil alam natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Alam natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. And sometimes, di ba, pagka ka pa lang, isa sa experience ko sa una naming church, talagang ginagawa ko lang yung yung ministry na inano sa akin dahil na ayun yung task na binigay sa akin. And nakikita ko kasi yung parents ko, ginagawa nila yun eh. Kaya ginagawa ko din. Ibig sabihin, may ginagayahan ako. Pero, kahit na may ginagayahan ka, pero hindi mo naman alam kung anong purpose kung bakit mo ginagawa yun. Talagang, pagdating ng panahon na ginagawa mo lang siya ng pang-ulit-ulit, parang ano na lang sa'yo, ordinary, darating ang panahon, darating ang araw na mapapagod ka. Yun yung sinasabi na burnout, na mapapagod ka kasi hindi mo na alam, ano bang purpose ang ginagawa ko? Bakit ko pa ito ginagawa? Nakakapagod. Yung time, yung effort, di ba? Pero hindi. Dahil nga, alam natin, ewan ko kung sino sinabihan ko nun, na siguro mahihiya ka. Isa si Christine. Kasi mahihiyain siya. Siguro mahihiya ka kapag ka nandyan ka sa harap, kasi alam ko mahihiyain ka naman. Mahihiyain talaga kasi siya. Pero alam mo, kapag ka alam mo na yung kung bakit ka nagsiserve, para saan yung ginagawa mo, madali na lang sa'yo mag-o-obey kay Jesus. Kasi alam mo yung purpose. And mahal mo ang Panginoon. Diba? Amen ba? Mahal mo ang Panginoon? Amen. Mahal natin ang Panginoon. Kaya nga nandito tayo, di ba? We obey Jesus. Nag-obey tayo sa Panginoon. Kaya tayo, pumunta dito, kahit napakaaga, maputik yung daan, sila pastora kay na ano pa yung booking nila, pero hindi yun hadlang para sumunod sa Panginoon, di ba? And, next, meron pa ba yun? Ayan. Ito yung, clear. And hindi, sabi dyan, we remain His servants. But by His grace, we are also His friends. Because we know His heart, our service is no longer mere duty. It becomes the joyful response of those who love Him. Hindi siya duty lang na ito yung shift ko, ito yung schedule ko, na schedule ko ngayon sa Solid. Ngayon lang ako magsisimba. Ngayon lang ako magsisimba. Schedule ko ngayon tumugtog. Ngayon lang ako magsisimba. Minsan nga nakakalimutan pa yung schedule. Pero, dahil mahal natin ang Panginoon, and alam natin na ginagawa natin yung tumayo dito sa harap, tumugtog, kumanta, ginagawa natin yon ng buong puso. Hindi dahil duty natin, hindi dahil inutos sa atin. At napakasarap, di ba, na nagmapagamit sa Panginoon? Kasi, dun mo mas mapapalalim yung relationship mo sa Panginoon. At dun mas mapapalalim yung friendship. Pag mas nakikilala mo siya, lumalalim yung friendship. Si Nerlois, friend ko yan. Pero ayaw magpautang, di ko na friend. Hindi. Si Nerlois, friend ko yan. Doon na, nagtatanong-tanong pa kami sa isa't isa. Lagi kami, dati nung mga student pa lang kami, na para bang tagal niya nag-graduate. Nung mga student pa lang kami, halos araw-araw kami magka-video call niyan. Kasi nga, excited kami kasi, magka-vibe kami, pareho kami ng ugali. Hindi naman. Pareho kami ng gusto. Ayan. Kaya nagkakasundo kami. Ayun, parang
ganon din dapat tayo sa Panginoon. Yung excited tayo na mas makilala pa siya. Excited tayo na mas mapalalim pa yung relasyon natin sa Panginoon. Ganon dapat yung response natin. Hindi lang yung pagkatanggap mo, ay, tanggap ko na si Jesus, aalis na ako, okay na yun. Dapat may response ka, yung commitment mo. Diba? Parang wala din yung relasyon. Kasi kung magbe-break kayo agad, wala din. Diba? Hindi mag-over kung isa lang ang nagmamahal. Na para bang may jowa siya. Wala. Wala talagang experience. Diba? Based sa mga nakikita ko, gano'n. At hindi mag-work talaga kung isa lang ang nagmamahal. Kung si Jesus lang ang nagmamahal, tapos di mo mahal si Jesus, ay wala. Walang relationship yun. Next. Napakabilis lang natin, di ba? Nakailang minuto na ba ako? The highest model of friendship is found in Christ. When we follow His example, our friendships becomes a blessing that points others to Him. Di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, na kapag nakikita ng mga tao na may relasyon ka sa Panginoon, madadala mo sila eh. Parang may kaibigan ako na siya. Alam niya na nag-ano ako sa church. Inakasar pa nga ako na madre. Madre, hindi ko, pastora, gano'n. Tapos kapag may event kami, ako lagi ang magpe-pray. Pero okay lang naman. Basta lagi talaga ako ina-assign doon. At nakakatuwa kasi parang naging daan yon para makilala niya rin si Jesus. Marami akong mga kaibigan, iba-ibang gender. May girl, boy, bakla, tomboy, butiki, baboy. Charing. Girl, boy, bakla, tomboy. Iba-iba sila. Pero, may times na parang hirap mag-share sa kanila. Pero kapag nandun kayo sa usapan na di ba kasi nga friendship na kayo, malalim na kayo sa isa't isa. Tapos may mga times kayo na magbibigay kayo ng oras na mag-uusap kayo ng mga malalalim na about buhay, about doon ko pinapasok sa kanila yung about kay Jesus. Nakakatuwa kasi sila pa nagtanong, ikwento mo nga sa amin kung sino ba si Jesus, yung ganito ganyan. At sa pamamagitan ng relasyon natin sa Panginoon, kapag nakita yun ng ibang tao, madadala at madadala natin sila. Hindi man tayo magsalita, hindi man tayo magbigay ng pahiwatig sa kanila. Basta nakita nila na pinapamuhay mo yung salita ng Diyos, pinapamuhay mo yung pagkakaibigan nyo ni Jesus, nakikita yun ng ibang tao. And magre-reflect yung friendship nyo ni Jesus, magre-reflect yung friendship natin kay Jesus sa ibang friendship natin. Diba? Hindi man sila Kristiyano, diba? Hindi naman porket hindi Kristiyano, hindi mo na ipa-friendship. Ayoko sa'yo, hindi ka naman nagsisimba eh. Ganon? Hindi ganon. Kaya ka nga nandito para maging isang example din. Si Jesus, siya ang naging example. Pero sa mundong ito, ikaw ang magiging example para sa ibang tao. Para magkaroon din sila ng relasyon sa Panginoon. Yun lang po at maraming salamat.